kapayapaan ni Kristo at salita niyang totoo naway manahan sa inyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Taon-taon, tuwing pista ng Pasko, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. At nang 12 taon na siya, pumaroon sila gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila'y umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang sa pag-aakala ng isa na si Jesus ay kasama ng isa. Nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, siya'y hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya matagpuan, kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At nang 3 araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo, nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong, at ang lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot siya, "Bakit po ninyo ako'y hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat nasa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. Siya'y umuwing kasama nila sa Nazaret at naging isang masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus, umunlad ang kanyang karunungan at lalong kinalugdan ng Diyos at ng mga tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pwede bang batiin ang katabi ng magandang umaga? Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Batiin din ang katabi ng maligayang Pasko. Mga kapatid, ang linggo, pagkatapos ng pagdiriwang ng kapanganakan ng Panginoon, ay laging nating ipinagdiriwang ang kapistahan ng banal na mag-anak. Si Jesus, si Maria, at si Jose. Kung matatandaan natin mga kapatid, nung ipinanganak si Jesus sa sanlibutan, siya ay dumaan sa isang pamilya. Ano pong ibig sabihin nun? Kagaya ng lahat sa atin, tayo ay dumaan sa isang pamilya, sa nanay, sa tatay. At ganoon din si Jesus. Nung siya ay nagkatawang tao, dumaan siya sa sinapupunan ni Maria, kagaya ng mga lahat ng ating pinagdaanan nung tayo ay pinanganak sa lupang ito. Pero mga kapatid, sa araw na ito, ang kapistahan ng banal na Santatlo ay panawagan para sa ating lahat na nabibilang sa isang pamilya. At ano po ang panawagan sa atin? Panawagan na ang bawat isa sa atin may kakayanang maging banal. Ang bawat pamilya
kagaya ni Jesus, Maria at Jose, may kakayanan na maging banal. Pero magandang pag-usapan mga kapatid, ano po ba ang kabanalan? Sa panahon po kasi natin ngayon, kapag napag-uusapan ng kabanalan, ang unang bagay na pumapasok sa ating isipan ay yung mga taong nasa loob ng simbahan. Banal yan kasi araw-araw yan nagsisimba. Banal yan kasi araw-araw yan nagro-rosaryo, araw-araw yan nagtitirik ng kandila. Ganoon na lamang ba nakikita ang kabanalan? Mga kapatid, 3 bagay po ang magandang pagnilayan natin sa umagang ito patungkol po sa kabanalan ng mag-anak na sina Jesus, Maria at Jose. Una, ang kabanalan ang magdadala sa atin upang tayo'y patuloy na magpasalamat sa Diyos. Ang taong marunong magpasalamat ay ang mga taong banal. Pero mga kapatid, sa isang mag-anak, ano po ba ang dapat nating ipagpasalamat? Una sa lahat, ang presensya ng bawat isa. Kung mapapansin natin mga kapatid, ang banal na mag-anak, marahil nakaranas din sila ng pighati. Nakaranas din sila ng hirap. Ngunit sa kahirapan ng kanilang buhay, sa kasimplihan ng kanilang buhay, ano ang nanatili? Ang pagkabanal. Dahil nakita nila ang kahalagahan ng isa't isa. Nakita nila sa loob ng kanilang pamilya, ang bawat membro ay biyaya. Ang bawat isa'y pagpapala. Ang bawat isa'y grasya ng Diyos. Meron po bang mga mag-asawa dito? Nasaan po ang mag-asawa? Yung totoo po Oh. Kanina pong umaga, nung nagising po kayo, nagbatian ba kayo ng magandang umaga? Sabi ho kasi nalang mag-asawa daw po pag gumising, sa unang taon ng pagsasama, magandang umaga, good morning, anong gusto mong almusal? Makalipas daw po ang 10 taon, 15 taon, nagbabatian pa ho ba? O pagkagising pa lamang sa umaga, ang tanong nyo na sa isa't isa, bakit ka pa nagising? Nagising ka pa. Baka kasi, ang tingin sa isa't isa, hindi na pagpapala, hindi na biyaya, hindi na grasya. Alam niyo po mga kapatid, ako po ay naka-assign sa eskwelahan. At minsan kapag nagpapatawag po ako ng magulang, dahil ang mga estudyante ay merong hindi nagawang maganda sa eskwelahan, minsan po yung magulang nag-aaway pa ho sa harapan ko. Bakit? Sasabihin niya doon sa isa, manang-mana sa'yo yan eh. Manang-mana sa'yo eh. Kaya ganyan yan lumaki. Kaya pasawayan, manang-mana sa'yo. Nagtuturoan kapag kapalpakan. Pero alam niyo po nakakatawa, kapag graduation, kapag inaabot na yun po yung medalya sa magulang, minsan tinatanong ko po kanino kaya ito mana? Mag-uunahan pa yung nanay at tatay. Sa akin po yung mana. Kapag mabuti, we acknowledge the gift. We acknowledge the goodness. We acknowledge the presence of God. Pero tandaan mo mga kapatid, ang kabanalan, nagpapasalamat dahil anuman ng biyayang ipinagkaloob ng Diyos, ito ay dahil sa pagmamahal at pagpapala ng Diyos. Kaya humamaya, tingnan po ninyo yung asawa ninyo, kahit lasinggero yan, biyaya yan ng Diyos. Tingnan po ninyo yung misis ninyo, kahit bungangera yan,
biyaya yan ng Diyos. Kahit po yung anak ninyo pasaway, biyaya yan ng Diyos. At ang biyaya na tinatanggap, dapat marunong magpasalamat. Pangalawa, ang kabanalan ay nagdudulot sa atin upang tayo'y matutong gumalang. Panawagan po sa ating mga pagbasa para sa araw na ito na ang bawat isa sa atin ay anak, naging anak. At kung tayo ay naging anak, nangangahulugan na tayo ay may magulang. At tandaan natin mga kapatid, ang bawat magulang hindi perpekto. Kaya nga kung tutuusin, ang anak hindi pwedeng pumili ng magulang. At ang magulang kailanman hindi pwedeng pumili ng anak. Pero anong panawagan lagi sa anak? Dapat laging nandoon yung paggalang at yung paggalang na yon ay laging naguugat sa pagmamahal. Naniniwala po ako mga kapatid na ang mga anak na marunong tumanaw ng utang na loob sa magulang, tunay na pinagpapala ng Diyos. Ang mga anak na marunong pahalagahan ang pagmamahal at pag-aaruga sa kanila ng kanilang mga magulang, tunay na pinagpapala ng Diyos. Kaya sa mga anak po na nandito, huwag sanang mawala yung respeto, huwag sanang mawala yung pagmamahal. Dahil kahit hirap ka na, kahit hirap ka nang mag-alaga sa iyong mga magulang, tandaan mo, ang pagpapala ng Diyos ay sumasa iyo. Ang pagpapala ng Diyos ay sumasa iyo. Pero magandang hamon din ito para sa mga magulang. Ang pangatlo, ang hamon sa mga magulang na sa loob ng isang pamilya, buhay si Kristo. Dahil ang tunay na magpapabanal sa isang pamilya, walang iba kundi ang presensya ni Jesus. Kaya nga ang panawagan sa atin doon sa ikalawang pagbasa na dapat binasa din natin sa araw na ito, yung panawagan ni San Pablo sa mga taga-Kolosas na sa lahat ng pagkilos at ginagawa nila yon hindi lamang dahil ito'y obligasyon, kundi ginagawa ang lahat ng bagay sa ngalan ng Panginoon. Kung ikaw ay ama, magpakaama ka sa iyong pamilya sa ngalan ng Diyos. Kung ikaw ay ina, magpakaina ka sa iyong pamilya sa ngalan ng Diyos. Kung ikaw ay anak, magpakaanak ka sa iyong mga magulang sa ngalan ng Diyos. Dahil kung gagawin natin ang lahat ng bagay sa ngalan ng Diyos, dadalin tayo nito sa pagiging tunay na banal. Mga kapatid, ang imahin po ng banal na pamilya, ang imahin ng banal na mag-anak, Jesus, Maria at Jose, hindi lamang po sila nanatiling imahin. Bagkus panawagan sa atin na kagaya nila, ang bawat pamilya kaya ding maging banal. Paano? Magpasalamat. Pangalawa, manatili ang paggalang at pag-ibig. At pangatlo, manatiling buhay ang Panginoon sa ating pamilya. Ipagdasal natin ang bawat pamilya natin na kinakasamahan ng pamilya natin
maging kagaya ni Jesus, Maria, at Jose, maging isang banal na mag-anak. Amen.